Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talk is Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung pasabog po ng Philippine Statistics Authority regarding po dito sa katauhan ng sinasabi ng kampo ni Pusit na tumanggap ng mga acknowledgement receipts ng pera mula sa confidential funds ng OBP at DepEd na kung saan si Pusit ay namuno po doon na si Mary Grace Piatos. No? Mukhang pina-certify po ito kung ang taong ito ay nag-e-exist at kagimbal-gimbal po ang naging resulta nito. No? At ano rin po ang pinatunayan, no, ng PSA dito? At ano po ang sinabi ng isang mambabatas, lalo na po yung chairman ng Good Government and Public Accountability Committee na si Representative Joel Chua. At also isasama din po natin mga kababayan, yun pong mambabatas na nagsabing it's all in her mind lang daw po. Yang mga threats sa buhay ni BP Pusit. At pinatunayan din po ng PMP at ng AFP itong threat sa buhay ni Sara kung meron man o wala. So yan po ang ating pag-uusapan at bibigyan natin kayo ng mga na isulat ng mga balita. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, sa mga men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, at lubos po ako nagpapasalamat sa lahat ng walang sawang sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa paglago ng ating channel, no? Maski na po yung iba sa inyo hating gabi na, early morning, kung saan man kayo nakakasama ko kayo sa ating live stream, no? Maraming salamat po and may God bless us all. May God bless our country. And may God bless the Marcos administration and protect it from the forces of evil like the Dutertes. So ito po, unahin natin mga kababayan, ito pong dokumento na inilabas ng Philippine Statistics Authority na kung saan kanila pong hinanap ang pangalang Mary Grace Piatos sa udyok na rin po ng komite ni Representative Joel Chua ng Good Government and Public Accountability. After siguro the tedious na paghahanap dito, no, kung saan-saan hinanap ang pangalang Mary Grace Piatos, no, na alam naman po ng karamihan na itong Mary Grace Piatos ay isa lamang kathang isip, isa lamang gawa-gawa ng mga malisyosong mga leader dyan sa OBP or DepEd. Sino kaya ang gumawa ng pangalang Mary Grace Piatos? Na-conceive, ipinanganak si Mary Grace Piatos. Sino po ang tatay at nanay niya? Ito po, sabi diyan sa certification ng PSA. This is to certify that as per verification made from the Philippine Statistics Authority Civil Registry System database on the certificate of live birth, certificate of marriage, and certificate of death. Live birth, marriage, and death. Tatlong certificate ang hinanap kay Mary Grace Piatos. Based on the information provided, yielded the following result. Certificate of live birth, ang resulta, negative record of birth in the PSA CRS database. Certificate of marriage, the same, negative. Certificate of death, negative. However, if additional information such as the name of parents and of the subject, date and place of the vital events can be provided, we can search further and be able to ascertain whether the civil registry document is available in the database. Issued this 25th day of November 2020. Nung isang linggo pa pala ito, no? Yan, talagang po to hinanap sa udyok po talaga ni Representative Joel Chua sa request niya. Undersecretary ng National Statistics and Civil Registry General Claire Dennis S. Mapa. May PhD po si
si Undersecretary. Okay? So wala po. Hinanap. Certificate of live birth, Certificate of marriage, Certificate of death. Wala. Pero sabi nila, kung meron pa kayo mabibigay ng impormasyon, baka mahanap pa natin siya sa ating database. Sa akin pong opinion, mga kababayan, Undersecretary Mapa, wala na kayong mahahanap. Kayo dyan po sa PSA, wala na kayong mahahanap. Because this name, Mary Grace Piatos, is a fictitious name. A fictitious character. Pero ang sinasabi nila doon sa last hearing ng committee ni Joel Chua, na yan daw, Piatos na yan ay nag-e-exist sa Davao. Really? Siyempre, meron namang Piatos doon na pagkain Alam nyo ba yung chichiryan na Piatos? Sikat na po ngayon. Oo. Biruin nyo na siya, na commercial siya, na hindi siya nagbabayad. Wala siyang endorser. Buong sambayan ng Pilipino ang endorser ni Piatos. Ako nga, napunta pa dyan sa Seafood City, San Diego, tinignan ko kung may Piatos. May iba't ibang brand pala ng Piatos. May iba't ibang kulay yung balot. May pula, may blue. Parang ganito, may pula, may blue, pero may puti ba? Natatawa lang tayo, pero sa totoo lang, libreng endorsement si Piatos. Lalo na si Mary Grace. O ako, hindi ko po alam. Ang alam ko lang na Mary Grace, pangalan ng tao talaga yan. Pero nagsasabi, pangalan ng restaurant. O, libre endorsement na rin si Mary Grace na restaurant. Therefore, itong dalawang pangalan na pinagtagni-tagni ng opisina ni Pusit at sino man ang ginamit niya para magsulat ng acknowledgement receipt, kung siya man yan, panagutan niya yan. Wala, sabi ng PSA, walang lumalabas na Mary Grace Piatos, walang certificate of live birth, o baka naman late registration lang. Kayo naman, mag-antay kayo ng 17 years. Hoy, di ba, Laura? Mag-antay kayo ng 17 years at may lalabas na Mary Grace Piatos. It's on the making po. Ginagawa pa lang po namin si Mary Grace Piatos. Advance lang kami mag-isip. Di ba, Pusit? Advance po mag-isip si Pusit at maybe si La Chica, yung kanyang BPSPG. Kasi siyang humawak ng pagdi-disburse ng confidential funds Si La Chica, ba't di nyo tanungin si La Chica? Ngayon, ang sabi nga ni Asidre dyan, kung totoong kung totoong ginamit lang nila, alias lang ng totoong tao, dapat sinabi na ni Acosta o ni Paharda ng mga SDO ng OBP at DepEd na yan po ay fictitious name. Hindi nila sinabi. Walang on the record doon sa hearing na yon na yan ay fictitious name. Alias lang po para pagtakpan po yung pangalan, identity nung totoong taong tumanggap ng pera. Wala po. Nandoon pa si Pusit. Binabantayan niya yung mga tauhan niya na huwag magkamali kasi pag nagkamali sila, hindi ako magpapatawad, sabi ni Pusit. Di ba? Walang puso si Pusit. Kaya nakamonitor siya sa bawat sasabihin ng mga amo niya. Kaya sabi ni Acosta, nanginginig po ako, ma'am, nung tinatanong siya ni Congressman Luistro. Bakit ka nanginginig? Bakit katakot-takot ba si Congressman Luistro? Kasi alam niya na nagsisinungaling sila. Di ba? Tama po si Representative Asidre. Dapat doon pa lang, nung hinahanap na natin si Piatos, dapat may nagsalita, isa man sa kanila, whether OBP o dating DepEd employee, sinabi, sir, fictitious name po yan. Ang totoong pangalan po niyan, sabihin natin, pwede namin sabihin sa executive session para to protect the identity of those claimant. Wala So therefore, fictitious name yan. Walang totoong tao na napagbigyan o ilabas ninyo. Sige. Nahuli kayo Di ba? Nahuli kayong nagsisinungaling. O tulad ng lagi nating sinasabi, ang sinungaling ay kapatid ng magna. Nakaw. Di ba? Saan nyo dinala ang 625 million pesos confidential funds?
Lahat pinunta kay Mary Grace Piatos. Lahat napunta kay Kokoy Villamin. Diba now, hanapin nyo si Kokoy Villamin. Pag lumabas, hanapin natin yung tao na yan. At patunayan na pirma niya yan. Penmanship niya yan. Signature niya yan. Diba? Ipaporensik ninyo. Ha? Fingerprint forensic. Yung mga resibo na yan. Kung talagang siya nga yan. Kung totoong tao yang si Kokoy Villamin. Kasi si Mary Grace Piatos, alam na nating hindi totoong tao. Iko-conceive pa lang nila. Oo, gagawin pa lang nila si Mary Grace Piatos. Advance kami mag-isip. Pero, pinondohan na namin si Mary Grace Piatos. Oo, doon napunta. Saan? Ito, nandito pa lang sa sinapupunan ko. Baka nang sasabihin ni Pusit. Oo. Di ba? Natatawa tayo sa katangahan, kabalalahuan, o kapalpakan, katarantaduhan, at kasinungalingan ng inyong BP Sara Pusit Tamilmil Duterte. O ngayon, nagwawalwal siya. Nahuli po siyang nagsisinungaling. O ito, ano po ang sabi dyan ni Representative Joel Chua sa balita po ng Manila Bulletin? PSA confirms Solon's suspicions on Mary Grace Piatos. May suspicion na sila na itong si Mary Grace Piatos ay hindi totoong tao. Ginamit para makapag-corrupt ng pera ng DepEd at OBP sa confidential funds. O yan. The House Committee on Good Government and Public Accountability has confirmed suspicions about the controversial Mary Grace Piatos, who was among the signatories of acknowledgement receipts for confidential funds that the OBP submitted to the COA. Committee Chairman Manila 3rd District Representative Joel Chua barred on Tuesday, December 3rd, that they have received certification from the PSA denying the existence of the person named Mary Grace Piatos. Ito po ang sabi ni Joel Chua. Chua said the PSA certification will be made part of the panel's committee report. Yan, kasama doon. So meaning, walang nag-e-exist na Mary Grace Piatos. May Mary Grace Restaurant, pwedeng pangalan ng tao, pero yung Piatos, pangalan yata ng company or chichirya. O ano po ang implications nito? Naaayon sa sabi ni Representative Geraldine Roman. Reacting to the PS certification, Representative Roman said in a press conference, in effect, that certification means that Mary Grace Piatos does not exist and that has serious implications. When you submit documents to the COA na may taong nagngangalang Mary Grace Piatos to justify ng certain gastos pero napatunayan mong wala, parang mayroong element of fraud. Ay talaga naman, wala nang para pa. May element talaga ng fraud. So I guess that has to be taken into consideration. Sabi naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, pag may nakita tayong mali sa isa, hindi malayong ganun din yung iba. May basis po tayo na tanungin at suriin pa kung yung ibang mga resibo. Yung ibang AR pareho din kasing spurious din nung AR na ito. Ito pa ang sabi ng mga young guns, mga kababayan, young guns. Imbento lang pala. Kaya nga, members of the Young Guns bloc in the House of Representatives earlier raised a 1 million reward to anybody who can help in the search of person named Mary Grace Piatos. Kaya pala walang nag-claim ng 1 million reward kasi peke talaga. Sabi ni Representative Jay Conhun, nakakabahala na umabot tayo sa ganitong level ng kasinungalingan sa mga opisyal ng gobyerno na dapat magbigay ng tamang impormasyon. Imbento lang pala ang Mary Grace Piatos. I agree. Ito pa. Conghun pointed out that such publication not only undermine public trust but also reflect poor governance. As such, he called for Congress to intensify its scrutiny of the OBP and reiterating the need for transparency. This is not just about one name. It's about integrity in public service. Congress has a duty to protect the people's money. He also urged the government to institute safeguards against smaller fabrications in the future. Dapat magkaroon ng mas mabigat na proseso para hindi na maulit ang ganitong klaseng anomalya. Correct. I agree with Congressman Conghun. Sobra po Pambubudol, pang-iimbento, pagnanakaw.
Yan, huling-huli po. O ngayon, paano nyo sasabihin na yan ay pangalan ng isang tao? Ginawa lang naming protection sa identity nila. You're too late. You're too late. Anong ipang-dedepensa ninyo? Political persecution po yan. How do you defend? Ha? Ikaw pusit, in your office, how will you defend this? Yung report ng PSA na walang nag-e-exist na Mary Grace Piatos. And it's too late for you to say, yan ay isang acronym lang. Isang pantakip lang sa totoong tao na binigyan namin ng pera. You're too late to say that. Kasi nahuli na kayo eh. Di sana bago sila nag-request ng identity check para sa PSA na yan, sinabi na ninyo. Di ba? Eh hindi, kung ano-ano pang deflection and evasion ang ginawa ni Pusit. Puro sabi niya, political persecution. Meron na akong assassin. O yun, huling-huli, sinungaling, kaya't nararapat lamang na ma-impeach at makulong. Kasuhan pa yan, animal na yan, no? Nakakaasar mga kababayan. Kaya tama ang sabi ng Pangulo, war, yung gera versus corruption ay hindi pa tapos. Kasi nandiyan pa si Pusit at yung mga kaalyado ng mga Duterte sa gobyerno. Kailangan talaga yan, kung hindi man mahinto, no? Malesen, mga walang hiya. Biruin mo, bilyon-bilyon. Yun na lang mayor siya ng Davao City, 2016 to 2022. 2.6 billion pesos of confidential funds. Nasaan ang COA report? Paano niya ginastos yung kanyang confidential funds? Baka ganun din. Kasi ganyan ang ginawa niya eh. Di ba? Kung paano niya ginastos yun, ganun din ang ginawa niya. Yung pamamaraan niya, ganun din. Baka puro acknowledgement receipt. Baka hindi lang Mary Grace Piatos. O, chipi-chipi. Ganun. Ha? Ano pa? Kung ano-anong pangalan ng chichirya? O, tapos magdi-deflect. Political persecution. Gusto lang nila akong mawala sa 2028. Mga ulol. Pinag-uusapan dito ay pera ng taong bayan na nilustay mo, Pusit. Kaya tama lang na meron impeachment sa article of impeachment na pinal sa'yo ay graft and corruption and bribery, loss of public trust kasi nagsinungaling kayo. O, di ba? O, eto pa, ipasok pa natin itong mga kababayan. Ha? Yung sinasabi niyang may threat sa buhay niya. Nag-report daw siya. Pero saan siya nag-report? Sa media. Hindi daw siya pinansin ng pangalakan niya. Media yan eh. Dapat nag-report ka, nagpa-blatter ka, nag-utos ka sa iyong isang BPSPG na pumunta ka sa pulis. I-report mo, blatter mo para maniwala ang Malacanang. Imbestigahan. Hindi po eh. Ibig ba sabihin, dapat mag-imbestiga yung mga media, yung social media na meron kang video na sabi mo, tinry nila akong igurgur, lahat sila, pero hindi sila nagtagumpay. Yun na yon yung pagre-report mo, tanga ka. Diba? Nakakatuwa nga yung parody mo eh. Mukha kang tanga dun eh. Diba? Tapos aangkinin mo, nag-report ka sa media. Hindi nga yan aanuhin dahil walang proper reporting. O tingnan ninyo, hindi niya alam sumunod sa rule of law. Yung pamamaraan, yung step-by-step process, ni walang paggalang sa batas, animal talaga. Ngayon sinisisi niya ang kapulisan at mga AFP na wala daw report. Ano ang sabi ng PNP? O balikan natin mga kababayan. Ano ang sabi ng PNP? Tahasang sinabi ng PNP po ha? O, sa Inquirer, PNP has no info about a credible threat versus BP Sara Duterte's life. Wala. O, ano? Diba? Anong hinahanap mo? Wala daw eh. Kasi bakit? Hindi naman siya nag-report sa PNP, kundi sa social media, sa media. Ang gusto niya, ang media ang maging pulis. Bakit? Kasi pinagmumura niya ang pulis eh. Wala siyang tiwala sa pulis eh. O, di ba? Mas may tiwala siya sa media. Ano magagawa ng media sa'yo? Hindi naman sila ang investigating authority. O, the PNP has not received any credible threat against the life of Vice President Sara Pusit Duterte. Ito po ang sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Jim Fajardo. Ha? Sa ngayon po, ang PNP walang impormasyon as to the credible threat against the Vice President. O. Yan yung sinasabi na di natin alam at wala po tayong kopya nung sinasabi niyang document threat. Wala nga eh. Di ba? Ang sinasabi ni Pusit, ano daw? Kung ano-anong threat? Wala.
But just the same, since siya po ay ating Vice Presidente, tinatanggap po natin na ang threat ay inherit sa kanyang posisyon. And we are ready to provide security to her and any other government officials if requested, she explained. Diba? Wala talaga. Wala silang matanggap kasi hindi nagpa-blatter. Ngayon sisisihin niya, maninisi siya, tanga siya eh. Ayaw niyang i-admit na nagkamali siya. Itong mga Duterte hindi marunong mag-admit ng kamalian nila kasi feeling nila lagi silang tama. Above the law. Diba? Entitled privilege ang mga walang hiya. Oh, eto pa, ano pang sabi ng AFP? The Armed Forces of the Philippines. Oh, nung December 3rd, eto lang, Manila Bulletin. No confirmed threat on BP Sara's life. Wala daw. Ito po, sabi ni Colonel Padilla ng spokesperson ng AFP. The Armed Forces of the Philippines revealed Tuesday, December 3rd that there is no confirmed security threat on the life of Vice President Sara Pusit Duterte. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, however, clarified that the validation remains ongoing as it is the mandate of the military to protect the second highest official of the land. As of this time, wala po kaming impormasyon on that. I said any statement that are given, we look into that. We have specialized units to verify these things. So moving forward, we will be performing our mandate accordingly of protecting her with all our troops and assets in terms of providing security for the Vice President. O wala talaga silang makita eh. Ha? O, so anong pinagsasabi nito? Di po ba? O ngayon, balikan natin si Representative Jude Asedre ng Tingog Party List. Anong sabi niya diyan sa sinasabi ni Pusit na credible threat daw sa buhay niya? Ha? After na malaman yung PNP report. Manila Bulletin. All in her mind. Kathang isip lamang. Asedre hits BP Duterte's claim of credible threat after PNP report. Ayan. Tingog Party List Representative Jude Asedre argued that the alleged credible threat to Vice President Sara Duterte's life was nothing more than a figment of her own imagination. Kathang isip lang, gawa-gawa lang ng isang lukring, krong-krong para po maniwala tayo, para po itabo yung issue sa kanyang hindi masagot na confidential funds. Following the PMP's report that it had not received any information on such claim. Kung wala hong makapagpatibay na iba, siguro po nasa isip lang ho ng Vice Presidente. O tama naman, all these perceived threats are all in the mind of the Vice President. The lawmaker emphasized that verbalizing alleged threats without clear evidence was grossly irresponsible. Oo po, ganun po yan. Ha? Ganun po. Irresponsableng BP, kaya nararapat lamang po na ma-impeach siya, mga kababayan. So ito, tingnan niyo. Walang Mary Grace Piatos. Gawa-gawa lang. Imbento lang, sabi nga ni Kong Hun. Dapat talagang managot sila dito. Hindi na nila pwedeng sabihin ngayon na, ay, ano po yan eh, pang-protekta namin. Talagang alias lang po yan ng totoong tao. Too late. Bakit? Ba't hindi nyo sinabi yan yung last hearing? Ang sabi pa ni Acosta, nag-e-exist daw yung Piatos na yan sa Davao. Alam nyo naman ang Davao? Di ba nahuli nga yung Davao na yan na sila ang tagagawa ng mga peking birth certificate para sa mga inchik? O, di ba? O, asa na Acosta? Tanungin nyo si Acosta, sino tong Mary Grace Piatos na sinasabi mong nasa Davao? Ito ba ay hindi pa na-registered? Late registrant ba to? O ginagawa pa lang si Mary Grace Piatos ng tatay at nanay niya? Sino ang alam mong tatay-nanay ni Mary Grace Piatos? Bakit ang PSA walang nakitang certificate of live birth, certificate of marriage, certificate of death? Wala eh. So ano sinasabi ni Acosta? O nagkabuhol-buhol na sila. Talagang nahalata yung nagsisinungaling. O tapos yung sa threat sa buhay niya, wala po. Sabi ng PNP, wala kami natanggap na credible threat. Sabi ng AFP, wala rin po. Pero as usual, dahil siyang second highest leader of the land, proprotektahan namin siya. And we will still do the investigation. We will still continue receiving information. Ano naman sabi ni Jude Asedre? Kathang isip lamang. A figment of her imagination. Because of what? Lucrative. Para lang po pagtakpan, takbuhan niya yung kanyang hearing tungkol sa kanyang confidential funds. Ayaw niyang sagutin, kundi panay ang bato niya ng mga
putik tinta na pagkabaho-baho. Yan po si Pusit. Hindi marunong gumalang, hindi marunong rumispeto. Feeling niya, siya ay above the law. The Dutertes are above the law. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.